Sa unang cover page ng Fairy Tail 100-Year Quest Chapter 4 ay makikitang nakasuot na pang samurai si Erza at may hawak pang katana na pinamagatan pang Amazing Elmina. Karugtong ito sa paglalakbay ng grupo ni Erza upang hanapin ang Water Dragon God na si Merkphobia bilang una nilang misyon galing kay Eleftheria. At sa sunod na pahina ay ipinakita na ang bayan ng Elmina kung saan dito naghahanap ng matutuluyan ang grupo ni Erza dahil sa pansamantalang pananatili nila sa bayan upang maghanap ng mga bakas kung saan matatagpuan si Merkphobia. Natagpuan nila ang Hotel Journey kung saan sila posibleng manunuluyan. At sa loob ng Hotel Journey, sa mismong counter ay nakakita ang grupo nila Natsu ng isang isda. Halo-halo ang kanilang reaksyon tulad ni Happy na excited nang makakita ng isda. Nagtaka naman si Natsu kung bakit may isda sa counter at si Erza naman ay napatanong kung nasaan ang receptionist ng hotel. Sa pagkuha ni Natsu sa isda ay bigla itong nagsalita at nagbagong anyo bilang isang tao habang hawak-hawak pa rin ito ni Natsu na nakabaliktad. Sinalubong sila nito kahit pa na nakabaliktad ito. Nagulat naman ang lahat sa pagbabagong anyo niya mula sa pagiging isda ay naging isa siyang tao. Saad nito na nakaidlip lang daw siya at aksidenteng nagbagong anyo sa isang isda dahil yun naman ang nakasanayan nila sa pag-aakala na ang grupo ni Natsu ay taga Elmina rin, sagot naman ni Lucy na hindi. Sa pangungusisa ni Natsu, Happy at Gray sa kanya ay bigla niyang naalala na may date pala siya. Dahil nalimutan niya na may date siya, sinabihan na lamang niya sila Natsu na gamitin ang mga kwarto ayon sa kanilang pangangailangan. Pero bago siya tuluyang makaalis, may bilin siya sa kanilang lahat na huwag kakalimutang inumin ang complimentary beverage na nakaiwan sa kanilang mga kwarto dahil kung hindi sila makakatagal sa pananatili rito at posibleng ikamatay pa nila. Tuluyan nang nakaalis ang receptionist papunta sa date niya kay Samiko. Nalito ang lahat dahil sa kakaibang araw ang lugar na ito ngunit dahil sa pagod na ang lahat sa kakahanap ng matutuluyan ay okay na rin para kina Natsu at Lucy ang hotel na ito. Nawala rin ang excitement ni Happy at Carla dahil nais sana nilang kainin ang isda kanina ngunit bigla na lamang itong nag-transform bilang isang tao. Sa pagpasok nila sa kanilang kwarto ay nag-iba ang reaksyon ng kanilang mga mukha dahil sa presentation ng mismong complimentary beverage na nagmistulang isang laso ng appearance nito. Kinagabihan, bigla na lamang nagising si Gray dahil parang nasa aquarium na ang buong kwarto niya na nakalubog sa tubig. Nakapag-adjust naman siya kinalaunan habang hinahanap ang iba pa niyang kasama. Sa paglabas niya ay nakita niya ang buong Elmina na nasa kailaliman ng karagatan habang tinatawag siya ni Natsu. Makikita naman na nag-e-enjoy sina Lucy at Wendy habang si Erza naman ay nakikipagduelo sa paglangoy kay Samiko na isang pating. Bigla namang sumalpot ang isdang receptionist na nagsabi kanina na inumin ang complimentary beverage sa kanilang mga kwarto para makapag-adapt sa ilalim ng tubig. Dito na nagpakilala ang isda na si Kashima, ang mismong manager pala ng Hotel Journey. Tanong naman ni Gray na anong meron sa syudad na ito at nasa ilalim ito ng karagatan. Normal lamang ito sa bayan ng Elmina lalo na kapag high tide at dati pang bayan ng mga lamang dagat ang Elmina kung kaya ito ang orihinal na kalagayan ng kanilang bayan. Habang mabilis na lumalangoy sina Natsu at Happy, sinabi ni Kashima na yan ang isa sa mga epekto ng ininom nila kanina maliban sa nakakapagsalita at nakakahinga sila sa tubig. Inakala naman ni Erza na ang pating na kanyang kakompetensya sa paglangoy ay si Samiko ngunit hindi pala ito si Samiko. Habang nag-usap naman si Lucy at Wendy tungkol sa nabasang fairy tale ni Lucy dati ay tinanong ni Gray si Kashima kung may alam ito sa posibleng kinaroroonan ni Merkphobia na sinagot naman ni Kashima na galit na wala siyang alam. Sa sunod na pahina ay galit na si Kashima at binalaan sina Gray na hindi sila papayag na may mangyari sa kanilang Water Dragon God na si Merkphobia at pati ibang isda sa buong katubigan ng Elmina ay galit na galit. Malapit na makagat si Erza sa pating na palagi niyang tinatawag na Samiko ngunit siya pala si Samemi. Lahat ng isda ay inaatake sila Lucy, Wendy at Carla habang si Natsu naman ay handang makipaglaban.
Binalaan siya ni Erza na huwag silang sasaktan bagkus ay umatras na muna sila. Sumigaw naman si Kashima na huwag silang putotikasan katulad lang sila ng mga tao noong nagdaang araw na hinahanap din si Merkphobia. Naghahanap naman sina Erza ng matataguan dahil sa dami ng isda na humahabol sa kanila. Sa sumunod na pahina ay balik na sa Magnolia kung saan iniimbestigahan ni Jubilee at Gogel ang buong pagkatao ni Toka tulad ng anong klaseng magic ang kanyang ginagamit at ginagalit naman ni Toka si Jubilee sa pag-mention ng pangalan ni Gray. Pinakalma naman si Jubilee ni Gogel at pinaalalahanan ang kanilang pakay na mahuli ito habang nagmamasid kay Toka ay biglang lumabas ang isang pamilyar na buntot. At nito nagtatapos ang Chapter 4 ng Fairy Tail 100 Year Quest.